Hello guys! Hindi ka na naman ba nakatulog kagabi? Okay, ang vlog na to ay para sa mga insomniac o yung talagang hindi makatulog at hindi dalawin ng antok o yung kanilang biological clock ay hindi gumagana. Okay, dahil nasanay sila na sa umaga sila natutulog. So pag biglaan nag-change ng schedule, katulad ko, hindi na rin ako makatulog sa tamang oras. So, ganito ang gawin nyo guys. Ito effective to sa akin, okay? Number 1, lalo na doon sa mga bedridden na pasyente o kaya naman ay yung nasa bahay na nagpapagaling ng sakit na hindi makatulog. Alam nyo ba na pag hindi ka makatulog, ang mental health mo ay apektado dahil naapektuhan yung ating decision making, yung ating cognitive skills, katulad ng pagbutones ng blouse o kaya pagtiklop ng kumot, pagsuot ng medyas, karamihan yun yung cognitive skills natin na automatic na ginagawa natin, apektado yan pag tayo ay kulang sa tulog. Napansin nyo ba yung mga tao, mainitin ang ulo nila pag kulang sila sa tulog? Iba yung mood nila. Okay, so ito na guys. Okay, without further ado, okay, ang number 1 list natin para sa insomnia ay bawang at asin. Okay, sa traditional medicine, ginagawa nila na yung asin at saka yung bawang, ilalagay mo doon sa tabi ng lamesa, malapit sa kama ng may sakit. Okay, so yung bawang kasi, napupure na yung energy na nakapalibot doon sa kama mo. So, nababawasan siya ng worries. Lalo na yung holistic medicine, pinapaniwalaan nila yung asin na nakakatanggal ng bad energy, bad dreams, okay, o yung mga isipin. So, ilagay mo yan sa kama mo, okay, yung asin, o asin lang or bawang. Okay, lalo na yung mga buntis. Okay, usually nga yung mga buntis, diba? First trimester nila, hindi nila sinasabi sa tao na buntis sila. Kasi hindi safe ang sanggol sa superstitious beliefs na dapat hindi mo inaalam sa buntis ka unless ikaw ay mag 4th month or 3rd month of pregnancy. Okay? Number 1 yan. Okay, number 2. Punta tayo sa stop toy na malaki ang mata. Okay, ayan, okay. So, kasi ako, ever since insomniac talaga ako, maglagay ka ng stop toy na nakaharap sa kama mo na malaki ang mata. Sabi ng matatanda yan, may dahilan kung bakit tayo mayroong mga toys na mga, ng mga bata pa tayo, mga lola natin, di ba? Binibigyan tayo ng toys na malaki ang mata para daw, sila yung watch over sa atin. Yung mga bear, di ba? Kaya nauso yung teddy bear, yung malalaki at matatapang na hayop. So, ginagawa nila yan na teddy bear parang protection ng bata sa pagtulong nila against bad spirits or any bad spell. Okay? So, ang number 3 natin, ventilador. Okay, ayan yung ventilador ko guys. So, okay, yung sound hindi po kayo mahirap ka or hindi ka well off, gumagamit. Merong mga yayaman actually na gumagamit sila ng ventilador. Why? Kasi yung sound daw ng ventilador, nakaka-isa. Yung parang safe ka, feeling mo safe ka pag may sound ng ventilador. Tsaka yung hélice niya, takot daw yung aswang dyan, takot yung mga manananggal or anything. Kasi yung hélice niya gumigilong. Lalo na yung mga, yung mga kwarto mo na walang naninirahan, lagyan mo siya ng ventilador sa ceiling. Ako, naglagyan ako ng ventilador sa ceiling. Ayan guys, so, sa kitchen. So, yung ventilador na yan sa ceiling, umiikot siya. So, yung mga lumilipad sa taas, nawawala siya. Kahit yung daga, ayaw niya ng ventilador sa ceiling. Kasi parang yung paglalapitan mo, parang tatalsik ka. Yun ang effect ng ventilador. Okay, so, kung hindi kayo makatulog kahit naka-aircon pa kayo, maglagay kayo ng ventilador na maingay. O yun talaga maririnig mo, lagay mo sa gilid ng kama mo, sa ilalim ng kama mo, doon mo itapat kung ayaw kung nalalamigan ka. Okay, so, hindi lang yan nagtataboy ng
mga lumilipad-lipad o yung lamok, pero nagkukostin siya mentally sa'yo na ikaw ay at ease. Okay? Ang number 4 natin ay yung prosperity blouse. Okay, may mga blouse ka ba na favorite na sinuot mo sa okasyon na cotton or anything na bigay sa'yo ng lola mo or mami mo? Okay, naniniwala ako dito. Meron akong blouse na favorite ko na ang sarap-sarap ng haplusin. Para siyang velvet. So, yan. Ilagay nyo yan sa unan nyo. Idamit nyo siya. Ayan, actually, damit siya, guys. So nilagay ko siya dyan. Inuunan nyo. Alam mo, may boyfriend kayo. Yung t-shirt niya na malinis sa cotton, lagay nyo lang dyan. Okay, yung mami mo, o yung lola mo, o yung tita mo, o anything na close sa'yo, na nagbibigay ng comfort sa'yo emotionally, maghingi ka ng t-shirt niya na hindi na ginagamit, laban mo, i-downy mo siya, anti-back mo siya, laban mo ng maayos, malinis, lagay mo sa unan mo. Ako, ito favorite ko, itong blouse na to, hindi ko na actually siya sinusuot. Pero, nilalagay ko siya sa unan ko. Okay, number 5 natin, ang fleece blanket. Fleece blanket was, introduced sa United States 1977. Okay, so ito daw, yung made of polyester siya, or wool ng lamb. Okay, it makes you calmness. Diba yung lamb? O yung, ano ba tawag sa Tagalog doon? Yung sheep. Okay, pag nakikita mo siya sa panaginip na tumatalon-talon siya, yung sabi nila, yun daw yung nakakaantok. Magbibilang ka ng sheep sa imagination mo. Yung fleece naman, physically, ginawa nilang kumot. Kasi number 1, pag ito ay na-process, guys, ito yung texture niya. Oh. Pag na-process siya, ay, malambot. At the same time, insulated siya. Heat insulator. Ilagay mo to sa sa pasyente, doon sa, someone na nagre-recover sa sakit, o yung bedridden, o yung hindi makatulog, okay, bumili ka ng fleece blanket, guys, ang dami dito sa department store, okay, laban mo siya, i-downy mo siya, tapos yung amoy niya, ilagay mo siya sa likod, hindi mo siya kukumutin, tupiin mo siya na ganito, tapos ilagay mo sa likod. Ever since ginawa ko to, pag lumapat yung likod ko sa kama at sobrang lamig, at ayaw mo magkumot, nakakatulog ka agad ako. May effect siya, guys. Kasi heat insulator to. At the same time, practical siya kasi madali siyang laban, magaan at madali siya matuyo. Actually, pag sinampay mo siya, kaya maganda ang fleece blanket. Ayan o, para meron siyang balabalahibo. Actually, synthetic pa nga to eh. Hindi siya ganun ka-high grade na Basta, kumahanap kayo dito sa depth store, sa SM, sa Robinson, sa Ayala Mall, ayan. Tinitinda nila yan. Pag taglamig, yan ang ginagamit ko. Actually, kahit sa amin ginagamit ko to. Pag pagod na pagod ka na, ayan. Pagod na pagod na pagod na pagod. Ayan, gamitin mo yan. Lagay mo yan. Itupi mo yan, bisyo na malinis yan, at saka yan. Okay? So, ang cotton na blanket, pag nilaban mo, matagal matuyo, kailangan ng araw, kailangan ng dry clean. Pero ang fleece, pag nilaban mo siya, tuyo ka agad siya. Okay, kaya practical siya, guys. Okay, ang number 6 natin, ang ball pen and paper. Yung mga gagawin mo kinabukasan o yung mga worry mo, ilagay mo siya sa ballpen at papel. O, yan ha. So, pag hindi ako nakatulog, nagdo-drawing ako. O kaya, nagsusulat ako, may mga checklist ako. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makatulog at hindi ka mag-worry. Okay, kailangan, yung worry mo daw, ilalagay mo doon sa papel. Kasi yung papel o yung notebook, yung matatalinong tao, they use the notebook as their second brain. Parang yung notebook mo, yung nag-iisip, or nandun muna siya for the meantime, hey, I have to rest. Okay, so isulat mo siya, para hindi mo siya malimutan, at masolve mo rin yung problema mo, kinabukasan. Okay, number 7, books. Pero ako ba favorite book? Ako may favorite book ako. Ito, this is antique book that I got. Okay, so, binabasa ko to. Ayan o, tingnan mo. Ang luma na nitong book na to, guys. This is from DK.
It's a fashion book, Mijiba, novel dressing, sanglang simula yung Chanel. Okay, I got this from Booksell for only 220. Pero yung mga ganitong book ngayon, pag binili mo yung mga bagong publish, almost 1,500 kasi hardbound na siya. Sobrang ganda niyang basahin. Kaya di siya magbasa, kailangan illustration lang. Tuwang-tuwa ako sa ganitong book, parang encyclopedia. Okay, so alam mo ba itong book na to? This is from, kailan ba to? Kailan siya na-publish? Okay. Wait Alexander Black. Share ko lang sa inyo September 14, 1963. Imagine. Ganun siya kaluma. So, yan. Kaya ang ganda niya, diba? I-compare mo siya sa mga book nung araw. So, yan, binabasa ko yan pag hindi ako makatulog. Okay, number 8. Chase with coat. Okay, yung mirror no, guys. Turo ko sa inyo yung mirror ko, Meron akong mirror na tinatakpan ko. Kung meron kayong jacket na sinuot, nung, halimbawa, kahapon sinuot mo siya, kailangan mo siyang pahanginan kasi hindi mo kagad lalaban yun. Pangalawang laban mo yan, ayan, takpan mo yung salamin mo. Kasi ang salamin, it creates energy. Lagyan mo siya, takpan mo siya lang. Ayan, takpan mo siya dyan. Okay, so that's why yung mga natin, mga feng shui expert, they don't advise mirror sa sa bedroom. Kasi mirror entices energy. So active ka, 'di ba? Okay. Ang number 8 natin, number 9. Eucalyptus oil. Okay, eto na guys eucalyptus oil. Asan yung eucalyptus ko? Eucalyptus oil, epicacent oil or anything, ayan. Ipahit mo siya sa kamay mo, tapos amuyin mo siya. Ipahit mo siya sa gilid ng sentido mo, dito sa may brain area. Sa may gilid ng brain, malapit sa ulo, sa malapit sa buhok, o imasahin mo sa ulo mo. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makatulog. Okay, so yung kasi yung aroma o yung amoy ng eucalyptus, it makes you give a calm disposition. Okay, what else? Oil for your eyes. Okay, so I use Hosoku oil, guys. Ito Hosoku. Hosoku oil is very good. Why? Because ito yung ginagamit ko panlinis lang aking eye makeup. Hindi kasi ako mag-eyeshadow. Si Hosoku, nakakatubo siya ng pilikmata at saka kilay. Imasahe mo siya mula kilay, round massage mo sa mata. Okay? So, pantanggal ko to ng eye makeup para hindi na uubos yung pilikmata mo at saka kilay mo. Okay? What else? It also, nabe-prevent siya yung eye bag kasi ang mata natin very sensitive. So, kailangan talaga ng oil. Okay, number 11. Rosary or Bible. Ang Bible ko, guys, nandito siya malapit. Yan. May Holy Bible ako. Tapos, lalagyan ko siya ng ruli. Parang nagdadasal ka for wealth. Ayan. Don't forget lalo na yung mahilig sa mga bad dreams, sa bad dreams, maglagay ko ng Holy Bible malapit sa kama. Okay. Last but not the least. Okay. Gatas or tsaa. Ito kasi nilagyan ng tubig. Nilagyan ko siya ng tsaa. So yung tsaa ko malabnaw, hindi siya matamis. Tsaa ko is almost 20 years na sa akin. Kinakalaw ko siya sa tubig. Pag umaga, malamig. Pag gabi, mainit na tubig. Okay? So, pampakalma. Okay? Hot milk or tsaa. Okay, there you go, guys. Ito na yung 12 listings ko para sa aking pampatulog. Okay, lalo na may mga anxiety. Okay, so yan, importante yan. Yung mga pasyente ko na may anxiety, yung aking mga client, ito yung ina-advise ko sa kanila, tsaka yung hairbrush. This is not Denman, pero yung original na Denman, tingnan naman, may mga buhok-buhok pa, diba? So, pag linisin ko yan, linisin ko lang guys, Tanggalin ko yung hair. Ayan.
So, yung mga konting nalalagas sa buhok, healthy yan. Kasi yung dead hair, okay? So, ayan na siya, ha? Guys, hindi siya madumi, ha? Ganyan talaga yung kulay niya. So, yung mga ganitong klase ng hairbrush, nakakamassage siya sa ulo mo. I-brush mo siya, tumungo ka, tapos from the lip, mula sa batok pababa, i-brush mo yung hair mo para makatulong ka. There you go, guys! Ito na ang aking 12 or 13 ways to go to sleep. Okay? So, tigilan na ang insomnia na yan. Mag-pray tayo. Alright? Have a great evening. Have a great morning for those who had night shift last night. Okay? Stay beautiful. See you soon.